Kasabay ng kasikatan at pagtaas ng antas ng sports ng boxing sa bansang Japan, ay siya namang paglabnaw ng kinang ng mga boksingerong Pinoy. Isa-isang itinumba ng mga boksingerong Hapon ang ating mga pambatong Pinoy sa bansang Japan. Japanese fighters the best fighter. For my opinion, I'm nobody, but I think he's the best. Bagamat nakabawi si Pedro Taduran at Melvin Jerusalem nang makakuha ng pandaigdigang kampyonato sa bansang Japan, ay tila hindi ito sapat para punan ang kinang ng mga punla na itinanim ng ating pambansang kamao sa mundo ng boxing. Kaya naman ang ilan sa ating mga boksingerong Pinoy na nangangarap na maging tulad ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay puspusan ng ensayo at ultimo ang kilos at mga galaw at ang estilo ng ating pambansang kamao sa ibabaw ng lona ay tila parehong-pareho na. Sa paniniwala ang estilong ito ang siyang tatapos sa kasikatan ng mga boksingerong Hapon sa mundo ng boxing. Madalas na dinadayo ang mga Hapon sa kanilang bansa dahil sa mataas ang market doon. At ito ang nagiging pangunahing dahilan para magkaroon ng advantage sa mga boksingero ng bansang Japan. Kaya naman madalas ang ating mga pambato ay dumadayo sa Japan para lumaban dahil sa malaking bayad. At isa pa, naroon din sa bansang Japan ang mga nag-ahari sa mga mababang timbang. Kaya naman bukod sa malaking bayad, ay malaking oportunidad din kapag nakasilat ka ng isang Hapon. Hindi rin naman basta-basta ang mga boksingero nila doon, lalo na mga veteranong boksingero. Kaya dapat meron kang superpowers kapag makikipaglaban ka sa bansang Japan. Tulad ng isa nating pambato na dumayo sa bansang Japan para kaharapin ang pambato ng Japan na isang veterano na sa boxing. Kaya naman hindi basta-basta ang estilo ang ginamit ng ating kababayan para sagupain ang veteranong pambato ng Japan at gulatin ang mga Hapon dahil sa mala 8 Division World Champion na estilo. Tila galawang Manny Pacquiao ang ipinamalas ng bagitong Pinoy na si Joey Canoy nang mapasabak ito sa isang veteranong boksingerong pambato ng Japan na si Kenichi Horikawa. Sa talaan ng Hapon ay masasabi nating eksperyensado na ang naturang kalaban na may ring record na 41 wins, 18 losses at 14 knockouts, habang ang ating pambato ay meron pa lamang 18 wins, 5 losses at 11 KO sa kanyang talaan. Lihado kung titignan ng ating kababayan sa naturang bakbakan dahil bukod sa veterano ito ay sa mismong baluarte pa ng Japan ginanap ang kanilang sagupaan. Ngunit sa pagsapit ng kanilang laban, nabaliwala ang pagiging veterano ng pambato ng Japan sapagkat hindi basta-basta ang estilong ginamit ng ating pambato sa naturang sagupaan dahil nag-alam Manny Pacquiao si Joey Canoy at ginamit ang mga estilong pangtapos sa mga kalaban ng ating pambansang kamao sa kanyang mga laban. Narito at ating balikan ang bakbakang Joey Canoy versus Kenichi Horikawa para sa bakanting OPBF title sa light flyweight division. Sa unang rounds pa lamang, kapwa nagpalitan na agad ng suntok ang parehong boksingero. Ang Hapon ay nagbitaw ng kanyang mga body shots habang ang ating kababayan ay nagpamalas ng skills pagdating sa kanyang counter punches. Isang mainit na pagtulo agad sa parehong boksingero.
Sa ikalawang round, isang right hook ang naipatama ng ating kababayan na siyang nagpayanig sa pambato ng Japan. Tila hudyat naman ito para sa ating kababayan. Nabitawan na niya ang kanyang mga volume punches at nagmistulang Manny Pacquiao ang kanyang pag-atake sa dami ng suntok na kanyang binitawan. Naisalba pa ng Hapon ng rounds na iyon. May angking tibay din ang pambato ng Japan. Kabila ng ginawang atake ng ating kababayan ay nanatili pa rin itong nakatayo at kanya pang naipagpatuloy ang laban dito sa sumunod na rounds. Nakabawi ang pambato ng Japan ng isang solidong suntok sa ating kababayan gamit ng kanyang right hook. Ngunit ang ating bida ay sadyang hindi pa dadaig. Gumandi rin ito gamit ng kanyang right uppercut na siya namang malinaw na tumama sa hometown boxer. Nag-ala Manny Pacquiao pa ang ating pambato gamit ang pamosong galaw ng ating pambansang kamao. Sunod-sunod naman ang mga opensang naipatama ng ating kababayan gamit ng kanyang mga counter punches habang ang pambato ng Japan ay bumabawi naman, ngunit baliwala lamang ito sa ating kababayan. Trip. Malinaw sa mata ng marami na epektibo ang mga opensang ginagawa ng ating kababayan. Dahil doon
ay mas lalong lumiliit ang tsansang manalo ng pambato ng Japan sa ating pambatong Pinoy. Ginagawa ng pambato ng Japan ang lahat ng kanyang makakaya para lang mapuruhan ang ating kababayan, ngunit sadyang matibay at madulas ang ating pambato. Pagpapatuloy ng laban ay kapansin-pansin ng panghihina ng pambato ng Japan dahil sa mga opensang ginawa ng ating kababayan. At sa pagkakataong ito, isang left uppercut ang binitawan ng ating kababayan na malino na tumama sa pambato ng Japan na siyang tumapos sa kanilang pambato. Hindi makabangon ang pambato ng Japan sa pinsalang ginawa ng ating kababayan na tila sinaniba ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao para maideklarang panalo via knockout sa bansang Japan. 신챔피언 조이 Hindi nirerespeto ng Puerto Rican ang ating kababayan. Kaya naman, ito ang naging sagot ng ating pambato. Right hand taken on the gloves by San. Matapos mabigong makuha ng ating kababayan ng titulong WBO World Title sa pambato ng Mexico na si Steve Luevano sa isang controversial na disqualification loss taong 2009, ay hindi ito naging hadlang para huminto sa kanyang karera sa boxing dahil sa sumunod na taong 2010 ay muli-uling sumampa sa lona ang ating kababayan para naman harapin ang pambato ng Puerto Rico na si Mario Santiago. Ang laban na ito ay napaka-importante para sa ating kababayan dahil dito ay muling magbubukas ang pintuan para sa muling pagtatangkang makuha ang WBO World Title sa ikalawang pagkakataon na nasa kamay na ng sinasabing matinik sa kanilang divisyon. Yan ang Puerto Rican na si Juan Manuel Lopez. Ngunit bago pa niya masagupa ang nasabing boksingero ay kailangan niya munang lagpasan ang kababayan nitong si Mario Santiago at muling patunayan na karapat dapat siyang humarap muli para sa isang pandaigdigang kampyonato. Halina't ating balikan ang bakbakang Bernabe Concepcion laban kay Mario Santiago. Ngunit bago natin simulan ito ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. So umpisa pa lamang ng rounds ay ating mapapansin ang kanilang mga kaibahan. Pagdating sa reach advantage, tila nakakalamang ang Puerto Rican pagdating sa puntong iyon. Pero may angking bilis ang ating pambato na siyang madaling nakakapunto sa kanyang katunggali. This fellow southpaw, like I said, he's got to be careful. He's really got to focus on a very strong. Close out the first here now.
Tila galawang Manny Pacquiao ang ginagamit nitong estilong si Bernabe Concepcion. Kaya naman, parang hirap itong Puerto Rican boxer na harapin itong ating kababayan dahil sa angking bilis nito na malakidlat ang mga kombinasyon. Santiago's off the ropes, back in the middle of the ring, and he's backing off now as Concepcion has put some fire pop. Santiago is squaring himself up to concede. It's the lefties. Santiago has on his left, who's moving back or lateral. Santiago's really stopped Concepcion, it seems. He's in the white now. Apparently he's going to sweep the second round, too. There's a right hand to the body. He tries and misses, spins and is back in the middle of the ring. And now he gets on the stick and tries to come back with him down the second round. And another two left hands from Santiago, and he buries the third in. Bukod sa opensang ipinapamalas ng ating kababayan, ay napakaganda rin ang depensa nito dahil sa tuwing umaatake ang Puerto Rican boxer ay puro sa gloves lamang tumatama ang mga suntok nito. Who'd you give the round to, guys? Well, Concubot's numbers consolidate left to the body. A very exciting fight. I love this fight on paper. Set at the top. Really good exchange there. It could be a behind the jab a little bit. Looks a bit squared up, but he's really waiting to cover. A lot of these shots being taken. Bring himself to be Stephen Luev. He's just not. Luev is a. I think he's going to want to make this more Jones punches that we didn't see, especially in the last fight. Well, I think the straight left hand which Santiago landed, but the problem is when he does that, it gets countered by the right free. Both guys have had a tendency in their careers, and here we see Santiago that lately, but that is a tendency to watch. Concepcion backs off. Exchange, a lot of them taken on the gloves, but good right hands from Concepcion. Kapwa nagbigay ng maiinit na kombinasyon ng parehong boksingero. Isang dikit na laban ang ipinamalas ang dalawa sa round 4. Santiago to use that jab from the right distance. He's got a 3.5-inch reach advantage. He's fighting that counter pressure, so he has to jab from the right distance. Well, other than that right hand from Concepcion, there's a good round for Santiago. Isang counter right hook ang binitawan ng ating pambato at malinaw itong tumama sa Puerto Rican boxer na siyang bahagyang ininda nito at napaatras dahil sa lakas ng ating pambato. He sees that. Couldn't agree more with Santiago. So why big part of it? That right hook was the best one Santiago's thrown in this fight. Backtracking this round. Big change in style. Throw it. There's a three-punch combination, and then as you indicated, down close round. Matapos magmintis ang kanang suntok ni Bernabe, ay tinamaan siya ng 1-2-3 combination na galing sa Puerto Rican boxer. At matapos noon ay tila nag-init ang ating pambato at ginamit ang Manny Pacquiao na pag-atake na siyang nagpayanig sa Puerto Rican boxer. Santiago said he's okay, but he ate a big right hand, and Concepcion's going to try to close the show. And here he comes after the Puerto Rican. And now it's clenching from Santiago wisely. He's got to find his composure, his legs, his width a little bit. Concepcion, a big minute left, guys. Concepcion threw a lot of punches there, but not meaningful punches. When he chased Santiago, there's that sharp right hand again. Santiago sort of laying in the woods where Santiago's been down. Concepcion, on the other hand, never been down. Well, I think he's picking his shots and landing some good power clean. He's landed some pretty good shots after. with 4 to go. Santiago sleep behind him. Matapos niyang ilagan ng jab ng Puerto Rican ay nakaset up na ang kanan
para sa pag-counter at matagumpay itong tumama. Tila na yan itong Puerto Rican boxer sa lakas ng kamao ng ating kababayan dahil sa kanyang pagbangon ay parang hindi pa niya alam ang kanyang dapat gawin sa mga atake ng ating kababayan. I think he's fully recovered yet. We'll see. He's got 4 rounds, and he can't just take a round. You wonder, does he have to get busier? He's been more effective in the majority of these rounds, and he's had his man on the floor in the 6th round. That number of power connection just speaks volumes. And Steve made the point that He's waiting a lot. They're looking to counterpunch, and Concepcion off the rim. enough. Concepcion looks like the stronger guy and a harder puncher of his career. As a full-fledged top-ranked featherweight is in jeopardy now with 3 rounds. Sa pagpasok ng round 8 ay patuloy pa rin ang magandang opensang ipinapakita ng ating pambato. At mas lalo pa itong nagiging delikado para sa Puerto Rican boxer dahil tila dito pa lamang nagiinit ang ating kababayan at lalong mas nagiging madiin ang kanyang mga suntok. Isang magandang 1-2 combination ang napapatama ni Bernabe bago matapos ang round 8. Most of the time. One. He's only lost in a championship fight. We're here talking about this like it's a crossroads fight at age 31. But in reality, that's pretty good. Nice right by Concepcion. Absolutely. So he loses 5-10 seconds each time trying to mount any kind of offense, and now he's getting wild with that looping right hook. There's some body work, fairly effective from Santiago. Concepcion not firing anything back, complaining to Kenny Bayless that he's being hit low. Why is he on the ropes? No reason, no need. Those are good kidney shots, and Santiago may have taken this for the white right to meet Juan Manuel Lopez in June. Batid ng Puerto Rican boxer, natalo siya sa puntos kapag dumating sa huling rounds ang bakbakan. Kaya naman ang tanging solusyon niya lamang ay pabagsakin ng ating kababayan sa pamamagitan ng body shots. Kaya naman puro sa bodega ang punteriya niya sa ating kababayan. Santiago's backing off now. Give it to Santiago. He backed him off with some shots. He's letting his hands go finally. He's not saving anything. I think some of those lefts, those body punches are straying low. And there is a Santiago's best shots are to the body. They've been all fight. early part of the fight. Would it be wise for Concepcion to go into a little 4-corner here? I don't know. Is his lead safe enough? Right, and he doesn't do that very well. Wow, big uppercut. Here we go, Santiago. Yeah, Santiago now is letting it go. He's letting it all go now. And it's really something he should have started perhaps after he was knocked down in the 6th. Concepcion was holding a moment ago. Well, Mario Santiago took you 10 rounds, but we finally found you. Absolutely. And those are good. Those are kidney shots. I think a lot of these are not borderline. They're good, clean shots. And then it's like somebody revved this guy's engine and cut him loose. Look at that left hand from Santiago. We can't say enough. Where was this? The animal's coming out at him. Well, this is almost inexcusable. It's such a shame that we didn't see it earlier. But there's a big minute to go in this fight. Concepcion doesn't seem stunned, but he's holding on. Sa pagkakataong ito ay tila dito palang nabubuhayan ng loob ang Puerto Rican boxer dahil napapansin niya na napupuruhan niya sa katawan ng ating pambato. At dahil ilang segundo na lamang ang nalalabi sa bakbakang ito ay pinalakas na lamang niya ang kanyang loob at hinamon-hamon ng ating pambato na makipagsabayan sa kanya. Seconds left, and he's won round 10 and won it convincingly. Look, and he seems like he's battering Concepcion in his own corner. Almost a 10-8 round, fellas. That's what I was thinking about. He ran out of club. Isang napakagandang bakbakan ay pinamalas ng dalawang boksingero ng ating kababayan at ng Puerto Rican boxer. Mula umpisa at hanggang huling rounds ay umatikabo ang kanilang mga palitan ng suntok. Isang malaking respeto para sa Puerto Rican boxer
dahil kahit nakatikim ito ng knockdown sa labang ito ay nagawa pa rin itong bumangon at nakipagsabayan sa ating. Ganun pa man ay maganda yung pinakita nito sa mga huling rounds dahil ang kanyang estratehiyang body punches para sa ating kababayan ay tila epektibo, ngunit tila huli na ang lahat ng maisip nila ang estratehiyang iyon dahil nakalalamang na ang ating pambato sa mga scorecard. At sa huli nakuha ng ating kababayan ng panalo via unanimous decision at siya ang harap sa isang Puerto Rican boxer na si Juan Manuel Lopez para sa bandaigdigang kampyonato. 91, Jerry Roth, 96-93, and Glenn Trowbridge, 97-92. All to the winner by unanimous decision from the Philippines, Bernabe, the real deal, Concepcion. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.